Hi, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Good evening everyone. Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyo. Sa mga kababayan natin na OFW, ito pong ating Facebook Live ay Facebook Live po ito, okay? Hindi po ito naka-live sa ating YouTube, okay? Bagkos ito po ay i-replay natin o ipipremiere po natin sa ating Facebook, sa ating YouTube channel after ng ating Facebook Live. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. Music! Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gado ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger. Ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gado ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gado ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gado ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gado ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka. Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan, Luzon at Visayas at Mindanao. Kamusta na kayo? Music bago tayo magsimula. Pachams ako. Iswak. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pagtulad, at ating itanghal, bagong lipunan. At ganap, at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngunit di ng pag-asa, sa umagang anong ganda. May bagong silang,
ng live ko, tatakbo na ako dyan. Okay. Alam mo yan? Iset mo na sa akin yung location. Madali na lang yan. Okay. Magla-live lang ako, 1 hour lang to. Okay. Pa-charge ako ulit. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pagpunlan, at ating itanghal, bagong lipunan. Dating nagmaliw ng ganan at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti ng pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pagpunlan, at ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pagpunlan, at ating itanghal, bagong lipunan. Okay guys, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan, na mga nanonood. Kamusta na kayo? Thanks God is Friday. Friday na po tayo ngayong gabing ito, ha? Okay. Kahapon may mga nabalitaan tayo na kung saan ang nagiging issue, may nagbabantang mga transportation na kung saan magi-strike daw sila sa kanilang pagpapasada. Magi-strike daw sila ng ilang araw, 3 linggo, at asahan na po natin mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nag-aaral po dyan, malapit sa San Beda, Manila, sa University of Centro Escolar. Asahan nyo na magta-traffic na naman dyan. The Monday, kagaya nung ginawa nila, kung daw nagkakamali, December ba yun? Na kung saan hinambalang nila yung mga bulok na mga jeep nila. Yung mga bulok na ilang dekada nang pinagkakitaan, ilang dekada na tumatakbo sa kalsada, na kahit kakarag-karag, kahit na nagkakapollution na. Ang sabi nila, wala na daw kwenta ang leadership ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi nila, hindi na daw kayang patakbuhin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos ang ating bansa. Dahil hindi sila napagbigyan sa kung anong kagustuhan ng mga putang inang ito. Unang-una, mga kababayan, mga kaibigan, ano ba ang gusto nyong piliin na masasakyan? Na nagbabayad kayo? Yung bulok ba na jeep ang gusto ninyong sasakyan na transportasyon? Yung bulok na nagbibigay ng polusyon sa bawat lansangan, bawat kalsada, yan ba ang gusto ninyo?
Hindi ba mas masarap sumakay sa isang jeep na magkomportable ka, maayos ang inuupuan, bago ang disenyo, bago ang gawa? Mas pipiliin ba natin yung mga kakarag-karag na mga jeep na kung saan, tutuusin mga kaibigan, ang nag-iingay lang naman po dyan, yung mga putang inang patay gutom na mga inutil na transportation na mga operator. Yung mga operator na mga inutil na tinandaan na ang pagiging magpapa-operator sa mga jeepney. Ngayon, sinisisi nila ang kasalukuyang liderato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Antay-mahirap daw. Yan ang sinasabi ng mga putang ina, ng mga ulol na tangat, mga bobo, na mga ungas na walang alam kung hindi ikalat ang katangahan at ang kaistupiduhan. Mga kaibabayan, ha? Tandaan ninyo, hindi hindi nagkakamali, nanawagan sila dati kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, mga kababayan? At nakiusap pa ang butihin at ang tumatayong ama ng House of Representatives na walang iba kung hindi ang tunay na may pag-asa, na may malasakit sa bayan, na si House Speaker Martin Romualdez. Pinakiusapan niya ang Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos na kung pwede i-extend ang mga jeepney. Di ba? Malaking bagay yun. 3 buwan ang binigay na palugit sa kanila ng gobyerno, mga kaibigan. Di ba? Ano ba ang gusto ng pamahalaan? Magkaroon na ng bagong reforma sa transportasyon. Magkaroon ng maayos na kalidad ang ating mga kababayan na masasakyan. Di ba? Ngayon, isinisisi nila kay Pangulong Marcos yan. Kung babalikan natin mga kababayan, kanino ba nagsimula ang tinatawag ng jeep modernization na yan? Saan ba nagsimula ang panawagan na tanggalin na ang mga jeep na yan? Ha? Kanino ba nagsimula ang panawagan na yan? Ha? Hindi kay Pangulong Marcos nagsimula yan, mga kaibigan. Nagsimula yan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na kung saan pinangangalandakan pa dati ni DOTC Secretary Art Tugade na dapat na raw talagang palitan itong mga mangmang, itong mga bobo na mga inutil, lalong-lalo na doon sa lalaking nagsabi na hindi na daw kayang pamuluan ng kasalukuyang administrasyon ang bansang Pilipinas. Ha? Kapatid, makinig ka. Ha? Makinig ka doon sa lalaking na nagsalita sa media. Makinig ka. Listen and careful, kaibigan. Alam mo, kaibigan, sa sobrang kamangmangan mo, kabobohan mo, ha, dahil isa ka rin tanga na inutil, operator ka ba ng jeep? Takot ka bang gumastos? Takot ka ba na mawala ang mga bulok mong jeep na yan? At ayaw mong mapalitan ng mga bagong sasakyan? Ang ganda ng offer ng gobyerno sa inyo. Hindi gobyerno ang luluhod sa inyo. Hindi ang pamahalaan ang yuyuko sa inyo. Hindi ang gobyerno ang susunod sa inyo. Na pag nag-rally kayo, ay gusto nyo yumuko na ang gobyerno, putang ina ninyo pala. Ilang dekada nyo nang ginamit yan. Ha? Ha? Kaibigan, makinig ka, putang ina mo ka. Ang problema sa'yo, kaibigan, dahil tanga ka, hindi mo alam sa sarili mo na isa kang mangmang. I'm sorry, guys. Ha? Dahil tanga ka, bobo ka, inutil ka, puki ng ina mo kang operator na jeepney driver ka. Ha? Ang alam mo lang kasi, kumantot ng kumantot at dumami ang anak mo. Pag nangyari at hindi mo mapalamon, iaasa mo sa gobyernong putang ina mo ka. Ha? Ang sagwa na nga ng pagmumukha mong putang ina mo ka,
wala pang laman ang utak mo. Yan ang problema sa mga mangmang na kagaya mo. Ha? Kasi apektado ka. Mawawalan ka ng jeep na pagkakakitaan mo. Yung bulok na sasakyan mo, kasing bulok ng pagmumukha mo, mawawala, puki ng ina mo. Di ba? Yan ang ayaw mong mangyari. Puki ng ina mo. May bagong silang, may bago ng buhay. Bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Alam niyo mga kaibigan, ako po hindi anti-poor. Hindi po ako anti-mahirap. Mahirap na tao din po ako. Ha? Tapos pala din po ako mga kababayan. Kahit isang tuka din ako. Pero gusto kong makaranas ng tinatawag na bagong sasakyan. Yung maging komportable naman lamang tayo. Di ba? Nang mabawasan naman ang mga polusyon na bulok na usok na yan. Tapos itong mga tanga, sasabihin ninyo, patawad sa mga transport, sa mga pasahero. Sino na perwisyon ninyo? Ang gobyerno ba? Hindi. Ha? Sino na perwisyon ninyo? Ang simpleng mamamayan. Ha? Simpleng empleyado na gustong sumakay, makapasok, yan ang pinaralisa ninyo. Yan ang piperwisyuhin ninyo, hindi ang gobyerno. Dahil ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan, mga kababayan, ang tanggapan po ng Metro Manila Development Authority sa pamumuno ng kanilang chairman na si Chairman Arte, meron po silang ipapagamit na libreng sasakyan para sa mga kababayan natin na maaapektuhan dyan sa transport strike na gagawin ng mga tarantado. Ha? At ang ating pong tanggapan, ang National Capital Region or National Capital Region Police Office sa pamumuno ni Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr. magpapakalat din po ng mga pwedeng masakyan ng ating mga kababayan. At ang lahat po ng mga tanggapan po ng gobyerno, lalong-lalo na po ang ating mga kapulisan. Ha? Ang mga police station po sa Metro Manila, nakaantabay po dyan mga kababayan para po sa libreng sasakyan ng ating mga kababayan. Kaya huwag po tayong mangamba kung sakaling strike na yan ay walang masakyan. May mga masasakyan po tayo. Ha? Yan po yung mga taong yan ang sisihin ninyo sa nangyayari sa mga jeepney operator na matatanggalan ng mga bulok na kasimbulok ng mga mukha ninyo. Yung dating administrasyon na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang nasa likod ng modernization. Tutusin maganda ang project na yan eh. Di ba? Maganda. Ini-implement lang ng kasalukuyan administrasyon ni Pangulong Marcos. Ha? Tapos kung ano-ano sasabihin nyo, resign. Punyeta! Buha ka ng ina ninyo. Mga putang ina ninyo, mga bobo, mga inutil. Sandamukal kayong tanga. Mga puki ng ina ninyo. Pinapahalata ninyong pagiging mangmang at bobo ninyo. Ha? Kung hindi na lang sana ginawa na lang sana ninyo, nagjakol na lang sana kayo, at hindi na lang sana kayo ng buntis, at nang yung mga katangahan ninyo ay hindi naggalat. Kung di ba kayong mga mangmang, mga puki ng ina ninyo, nakakahiya kayo. Ang ina ninyo. Ha? Pinapakita niyo yung mga kaletsihan nyo, kahindutan ninyo. Tapos sasabihin nyo, may malasakit kayo para sa bayan, puki ng ina ninyo. Easy lang, Atty. Larry Gadon. Easy lang, Atty. Gadon. Ha? Yan, si Secretary Larry Gadon, nagagalit sa kabubuhan ninyo. Atty. Larry Gadon, sige, labas mo yan.
Mga putang ina, mga hindot, mga putang ina, mga tangina, mga putang ina, hindot, mga putang ina nyo! Hindi na mga putang ina nyo! Mga bobo kayo, mga tangina, hindot kayo, mga putang ina nyo! Mga putang ina nyo! Kaya kayo, mga putang ina nyo! Mga hayop na yan eh! Mga bobo! Mga putang ina. Kita nyo, mga bobo kayo. Oh, ang linaw na sinabi ni Atty. Lariga doon, mga hindot na bobo. Mga puki ng ina ninyo. Ha? Sa bagay ako, pag nasa Metro Manila ako, hindi na ako sumasakay ng jeep eh. Joyride, angkas, move it, yan ang sinasakyan kong transportasyon. Pag nasa Metro Manila ako, mga kababayan, hindi na ako nag-jeep. Ayoko na, kasi ang bubulok ng mga jeep dyan sa Metro Manila. Karamihan yung mga ano dyan. Yan pa ang mga siga, yan pa ang mga balasubas sa kalsada. Pero hindi ko po nila lahat ng mga jeepney driver na balasubas Yung mga balasubas na jeepney driver dyan, yan yung mga nagre-reklamo ngayon sa gobyerno na hindi marunong sumunod. Kung ginawa ninyo, inatupag ninyo, yung mga ilang buwan kayong kinabihan ng gobyerno, ilang kayo, linggo, kung inisa-isan nyo yan, inaayos ang mga sasakyan, mga papeles nyo yan, di sana, di hindi kayo napipirwisyo. Di ba? Katututol ninyo, kakukontra ninyo, hukin ng ina ninyo, pati yung mga empleyado ninyong mga jeepney lamang driver, dinadamay ninyo sa katarantaduhan ninyo. Kaya doon sa mga jeepney operator na mga hindi makikiisa sa transport strike na gagawin, mabuhay kayo, mga kababayan. Believe ako sa inyo na hindi kayo nagpapagamit sa ibang mga politiko para magwala. Ako naniniwala, mga kababayan, ang nasa likod ng mga rallying yan ay ang dating administrasyon. Ang dating Pangulong Duterte ang nasa likod niyan. At tuwang-tuwa ang dating administrasyon kung ano man ang rallying nangyayari na rally na kontra sa gobyerno. Yan naman ang gusto ng dating Pangulo na mapahiya, mapabagsak, mapakita sa buong mundo na maraming kontra sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Yan ang gustong mangyari ng dating administrasyon. Dahil natataranta kayo sa ICC na hanggang ngayon, undugaga kayo na hindi nyo mawari sa sobrang kahibangan ninyo. Ayun, leche, puro kontra paninira sa administrasyon ni Marcos. Yan ang inaatupag nyo. Mga puki ng ina ninyo, kung sino-sinong ginagapang ninyong grupo para palabasin na magalit sa administrasyon. Mga putang ina ninyo. Tungo sa pagtulad at ating itanghal. Yan ang gusto ninyo, mga leche kayo. Putang ina ninyo. Kita nyo na nga, mga kaibigan. Alam niyo ito magandang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos Magandang ginawa niya nung pag-alis niya, bago pumunta sa Amerika. Magandang ginawa niya na 3 ang caretaker ng Malacanang ngayon. 3 ang ginawa niya na caretaker. Yan, si Secretary Honrado, si Executive Secretary Lucas Bersamin, at ang ating Vice President, ewan ko, kung Vice President siya ng Republika ng Pilipinas. I don't know. Kung pang-Pilipinas ba siya o pang-China rin. Hindi ko alam. Di ba? Magandang ginawa ni Pangulong Marcos bago siya pumunta ng Estados Unidos para makipag-meeting. 3 inilagay niyang caretaker. Kasi kung isang caretaker lang yan, baka magdesisyon yan na kung anong gawin. Diyos ko po, na ano na tayo. Kaya at least, hindi siya makakapag-desisyon mag-isa. Meron 2 caretaker pa natira. Yan ang matalinong leader. Pagmaling gana at lumipas na. Diba? Tapos ito pa, mga kababayan, meron pong na-suspended na gobernador sa Davao del Sur o sa Davao del Norte. Ewan ko anong Davao province yan.
pinag-initan daw ng Marcos administration ng gobernador na yon. Yun ang palusot ng mga tangang vlogger ni Duterte. Oo. Yung mga mangmang na supporter niya. Oo. Pinag-initan daw ng Marcos administration. Bakit hindi nyo inilalabas? Ha? Ang totoong story doon. Hindi ba magkalaban na sila nung kanyang board member? Hindi ba may reklamo na yung board member ng gobernador na yon? Hindi ba may complaint na yung board member? At ngayon inaksyon na ng Malacanang? Sasabihin ninyo pangaharas ng gobyerno dahil sa binigyan daw di umano ng gobernador ng pahintulot na mag-rally ang mga pro-Duterte dahil doon sa prayer rally daw kuno na gagawin ata dyan sa probinsya nila. Anong kinalaman ng prayer rally na yun sa pagkakasuspende niya? Ang labo nun. Mga putang ina ninyo. Dati nang may issue ang gobernador na yan. Ngayon sasabihin ninyo, pinag-initan, putang ina ninyo. Saan kayo kumukuha ng kabubuhan ninyo? Saan kayo kumukuha? Ito, may nag-request, sumbong daw kay Rapi Tulfo. Ito. Isumbong daw kay Rapi Tulfo. Utang ina ka talaga, Josel Lorenzana Santa Ana. Utang ina mo ka. Ayan na, isumbong mo kay Rapi Tulfo yan. Yeah. Alright! Diba? Utang ina mo talaga. Maganda kami kaibigan, ha? Yan, nakuha mo, puno mo. Isumbong mo kay Rapi Tulfo. Yeah. Yeah. Shout out sa mga nanonood dyan sa atin na walang kakwenta-kwentang vlog ngayong gabi. Lalaking macho, batang-bata, nagpadala ng maraming money. Dahil mahal na daw si baby, ang di alam nitong si Ale, may Lalaking pala si Dara. Alright! Noong araw na nagkita sila, laking gulat ka Ang kadismaya. Alright! Madyo na nakilala niya, peke pala ang patutoy niya. Isumbong May idol Rapi. ko na kayo kuya at ate, kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka. Ni Rapi Tulfo. Isumbong mo kay Rapi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y na Okay guys, di ba? Ilang buwan na silang binigyan ng pagkakataon. Chance. Ayusin dahil darating ang araw na ipatutupad na ang modernization sa mga jeepney. Di ba? Pinatutupad na yan. Ngayon, itong mga kontrabida na ang sinasabi, mahal daw, hindi daw nila kaya. Alam nyo, hindi po issue kung mahal eh. Hindi naman kayo sinisingil ng isang bagsakan. Di ba? Pinapautang sa inyo yan. Ngayon, kung may problema kayo sa papel ninyo dahil sa LTFRB ang sisihin ninyo. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang kinalaman ni BBM sa LTFRB? Kung meron kapalpakan ng LTFRB ang sisihin ninyo. Pailan nyo ng kaso sa ombudsman, kasuhan nyo, yun ang gawin nyo. Pero yung sasabihin ninyo na mag-i-strike kayo, sinong tinatakot ninyo? Gobyerno? Hindi po takot ang gobyerno sa strike. Maraming sasakyan ng gobyerno na willing ipagamit sa mga kababayan natin na maaapektuhan yan. At higit sa lahat, sa aking personal, dapat lamang kayong walisin na. Tanggalin na kayo sa kalsada, ilang taon na kayong tumatakbo, ilang dekada na kayo dyan, sobra na ang kinita ninyo, hindi man lang kayo nag-ipon. Bagkos,
pasaway pa kayo sa kalsada. Diyan na lang sa Maynila. Diyan na lang sa tapat ng Manila City Hall. Nakahambalang ang mga bulok ninyong jeep pag tuwing rush hour. Sa tapat ng Quiapo, Manila, puro jeep na bulok ang nakahambalang ng mga pasaway. Diba? Sa Divisoria, bulok na jeep ang nagahari sa kalsada. Panahon na para kayo'y walisin. Dapat lang ipagpatuloy ang modernization na yan. Palitan ang lahat ang dapat palitan ng mga bulok na jeep. Sinong gusto ninyo? Sinasabi nyo mag-resign na ang Pangulong Marcos? Sinong ipapalit ninyo? Yung babae na vice president natin, nung simpleng tinanong ng media, ano ang reaction mo sa ginawa ng China na pagwawasiwas na naman ng tubig sa mga kababayan natin, kalahin natin na Pilipino, na Philippine Coast Guard? Kita mo sagot niya, no comment, kung sino-sinong pinagtuturo. Simple lang naman ang hinihingi ng taong bayan, ng media, na magsalita siya. Hindi siya nagsasalita. Pero pag isyu kay Kibuloy, isyu sa kapartido nila, ang bilis mag-react. Diba? Ang bilis magbigay ng komento. Pero sa kababayan natin na nabubuli ng China, putang ina, no comment! Diba? Yan ang sasabihin ng ating Vice President. Nakakapanggigil. Totoo lang mga kababayan. Ako yung nagsisisi kung bakit naging Duterte part ako, naging Duterte part vlogger ako. Nagsisisi ako dyan. Putang ina! Santagtag na kasong inabot ko dyan. Yung pala, puro kalitsyan lang din naman palang pinagagawa din namin doon. Diba? O totoo lang mga kababayan, pinagsisisihan ko ang naging defender ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang dahil sa mga kabalusubasan niya at ngayon lumalabas na. Putang ina. Diba? Ito mga kababayan, ay akin na yan. Akin na nga yan. Ay Jordan, pasensya ka na Jordan hawakan ng mabuti. Dito mo yan. Sabi ko nga sa'yo, Jordan, I'm sorry. Jordan Speedies. Ako nagsisisi na ako na naging part ako ng Duterte administration vlogger eh. Akin na yung yung kutsilyo ko na medyo matigas. Pinagsisisihan ko na yun eh. Ako totoo. Kung nandito lang ang mga damit na may mga perma ni Digong, pinagsusunog ko na yan. May bagong silang, Diba? may bagong Sarap yung punta. bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nakakahiya mga kababayan. Ang isa kang maging panatiko, defender, putang inang yan. Kaya doon sa mga sumusuportado kay Digong ngayon, na mga vlogger, tigilan nyo ako, mga puki ng ina ninyo. Tigilan nyo ako, mga leche kayo. Ito, puki ng ina ninyo. Tigilan nyo, kalechehan nyo. Tigilan nyo yung mga kawalang hiyaan ninyo, mga putang ina ninyo. Ito, ayan yan, ito, yan, malas yan, putang inang yan. Kita mo, matigas ang mukha niya talaga, matigas, putang ina, matibay ang putang ina, matibay. Sa mga DDS daw, ito matibay talaga ang mukha ng matanda, putang ina talaga. Ayaw talagang masira ang putang ina. Di ba? Ayan, natanggal ang ilong. Di ba? Ay, nako po. Di ba? Sinasabi, may nako. Yan. Yan. Di ba? Yan ang kamalasan na ibinigay niya sa atin noon. Kaya ako pinagsisisihan ko na naging part ako ng Duterte administration as vlogger, putang ina. Nagkisisi na ako dyan.
Mga kababayan, huwag tayong magpaloko na. Huwag tayong magpabola sa mga yan. Kita niyo, bansang Pilipinas, ibinebenta na tayo sa China. Nagkaletse-letse na tayo. Yung gentleman agreement nila. Una, kita niyo nga, hindi mo malaman kung sino-sinungaling dito eh. Si Harry Roque ba? O si Panelo? Yung matandang gusto rin maging senador. Di ba? Hindi mo mawari kung sinong gusto maging, kung sino-sinungaling sa dalawa doon. Sinasabi ni Harry Roque, totoong nagkaroon ng agreement. Sinasabi naman ni Panelo, hindi daw totoo. And nagsalita si Digong nung in-interview. Totoong may agreement. Di sino sinungaling ngayon? Manahimik kasi kayo. Yan kayo nagkakaletse-letse. Lumipas na ang magdamag, madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namastan, hindi na ang pag-asa, sa umagang anong ganda. Yan, wala ka ng mukha. Ina mo. Ay bawat sila. Wala ka ng mukha. Putang ina, kung nandito lang yung mga damit na may pinirmahan ni dating Pangulong Duterte, sunugin ko pa yun. Kaso wala dito sa bahay eh. Putang ina. Kaya nasabihin ng mga vlogger ng Duterte, putang ina ninyo, may content na naman kayo sa akin. Tang ina ninyo, tigilan nyo ako, nanakawin nyo na naman ang video ko. Gagamitin ninyo. Ayan si Calvo, naulol na. Winasak yung mukha, yung figure ni Digong. Putang ina ninyo. Lalong-lalo na yung kupal na matanda, yung taga-Hong Kong. Naku po, tigilan mo ako, tanda. Sampid ka lang sa DDS, gago. Tigilan mo ako. Run. Sa bagong lipunan, tigilan nyo ako. Tangina ninyo. Ako, nung panahon ni Digong, pasok ako dyan sa loob ng mga vlogger dyan. Hindi nyo ako maibibinay, mga gago. Hindi nyo ako maitatakwil. Utang ina ninyo. Tigilan nyo akong kainilan nyo. Ukin ang ina nyo pagka-impokrito ninyo. Sasabihin nyo, peking didi siya si Calvo. Putang ina nyo. Tigilan nyo ka. Ukin ang ina nyo. Kayo, DDS kayo? Kailan lang ba kayo nag-DDS? Ngayon lang. Putang ina. Tigil! Ang balita ko nga, nagkakabigayan pa rin hanggang ngayon dyan. Naku po! Kaya ako nga, pinag-unfriend ko na nga ibang mga DDS vlogger dyan eh. Mga sunga! Tigilan niyo ako! Tigilan niyo ako ng kaartihan ninyo, kaiklabuhan niyo. Tigilan niyo ako! Mahalin natin ang ating bansa. Suportahan natin ang administrasyon na to na totoong nagmamalasakit sa ating minamahal na bansa. Kasi kung may kakayahan talaga na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos ng mga DDS kuno, dapat ginawa nyo na noon eh. Ba't hindi nyo nagawa noon? Nung nag-rally kayo sa Kasi nga, kapos kayo. Di ba? Tapos may nagsasabi pa, ilalabas na daw ang video na nagpupulburon daw si BBM. Nasaan na ang video? Putang ina ninyo. May nagsabi pa dyan na panot na vlogger, yung Bayat-Bay ba yun? Yung Byron? O yung Balat-Bay? Ang sabi niya, ados ng April, ilalabas na. Nasaan yung video ilalabas nyo? Bakit wala kayong mailabas? Ano nagdik natin ngayon? Kasi nga, wala kayong ilalabas. Tapos may naglabas pa ng document. Putang ina, kahit na masino pwede pumunta ng rekto.
gumawa ng papeles, masabi lang genuine. Ang tanong, genuine nga ba? Oh, utang ina ninyo. Kung totoong gumagamit ng cocaine si Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi nyo inilabas yung panahon ng eleksyon? Bakit hindi nyo nilandak yung video na yan? Panakot nyo parati. Nasa mga general na. Nasa militar na. Ano na? Putang ina ninyo. Yan ba yung mga bobo na mga inutil na kagaya ninyo? Putang ina ninyo. Diyos ko. Putang ina mga hindot, mga putang ina mga tangina. Putang ina hindot, mga putang ina nyo. Nakakahiya. Totoo lang. Huwag niyong ipinapalandakan ang pagiging tanga ninyo. Ha? Tandaan nyo, huwag niyong ipinapakita ang kamangmangan at pagkabobo nyo at pagka-estupido mga putang ina ninyo. Pare-pareho kayong patay gutom. Ha? Sasabihin nyo, bastos ang bunganga ko. Palamura ako. Putang ina ninyo, pag si Digong ang nagmura, pag si Digong ang nagsabing gago, ulol, tarantado, gago, palakpakan ng mga tangang kagaya natin dati. Di ba? Palakpakan kayo. Di ba? Pag nagsalita si Digong, putang ina mo. Palakpakan ng mga supporter niyang tanga. Pero pag ang nagsalita at minumura si Digong na kontra sa kanya, ano sasabihin nyo? Tanga yan, bastos yan, walang modo. Putang ina ninyo talaga. Yung mga putang ina nyo, mga bobo kayo, mga tangilong hindot kayo, mga putang ina nyo. Kapangin nyo kayo, kaya kayo mga putang. Gayahin nyo si Mocha, tahimik na. Kita nyo si Mocha, isa na attack doon yan, di ba? Tahimik na yung ali. Ano nyo, mahayop na yan, mga bobo. Di ba? I'm sorry that, but at this is the truth. Ha? Tigilan nyo ang kamangmangan nyo, mga puki ng ina ninyo. Pinapakita nyo ang pagiging estupido ninyo. Tayo ay Pilipino. Pinagwawatak-watak na lang tayo ng dating administrasyon para mamuhi tayo sa kasalukuyang administrasyon na to. Para magalit tayo sa kasalukuyang administrasyon. Yan ang gustong mangyari ng dating Pangulo. Di ba? Pinag-aaway-away tayong mga Pilipino. Gusto nila magwatak-watak tayo. Di ba? Yan bang gustong mangyari? Putang ina ninyo. Puro kaululan. Mga putang ina, mga hindot, mga putang ina, mga tangina. Mga putang ina, hindot, mga putang ina nyo. Hindi mga putang ina nyo. Mga bobo kayo. Ha? Ito, sinasabi. Alam niyo sa mga ano, ako expected ko na kukunin na naman itong live ko to. Kukunin na naman itong live ko ng mga ibang vlogger na bayaran din dyan. Yung mga anti-government, kukunin ito. Para may ma-content sila. Para lang may masabi silang against, para may pang-content. Di ba? Ako, almost more than 1 week akong tahimik sa social media. Di ba? Tahimik ako. Ngayon na naman ako nag-live. Di ba? Now, kasi ako mga kababayan, ang may pagmamalaki ko sa sarili ko as vlogger, hindi ako yung vlogger na nagmo-monetize. Hindi ko kailangan mag-monetize or magsumahod sa Facebook o kay YouTube. Ang sabi ko nga, hobby ko ang mag-live. Magla-live ako kung kailan ko gusto, kung anong gusto kong sabihin, yan ang gagawin ko. Hindi kagaya ng ibang mga vlogger dyan, dahil umaasa sa mga monetization, umaasa kung saan palipad. Kaya nga yung iba walang nagagawa kung hindi ang mag-live ng mag-live. Kasi nga, takot silang mawalan ng kabuhayan sa social media. Ang hapon ko nga sa inyo, maglilitan tayo ng YouTube eh. Maglilitan tayo ng account. Hindi nyo magawa. Di ba? Hindi nyo kayang gawin, i-delete ang mga account ninyo. Kasi nga, takot kayo mawalan ng pangkabuhayan. Diyan kasi kayo umaasa. Diyan ang pinagkakakitaan ninyo, ang magpakalat ng mga fake news. Ang magpakalat ng kalechihan sa social media.
Ha? Yan ang ginagawa ninyo. Lalong-lalo ka na, pukin ng ina mo ka, badong aratelis ka. Utang ina mo ka, isa ka rin patay gutom. Isa kang baklang bakulaw. Utang ina mo ka nung nagkita tayo sa Kamjanhay. Ha? Nung magkasama tayo sa Kamjanhay, para kang patay gutom. Pukin ng ina mong matanda ka. Ha? Sabi mo, Nyo, gagayahin ko yung style ng vlogging mo. Nyo, I like your style, your vlog. Putang ina mo ka. Ngayon, ginagaya mo ako. Putang ina mong matanda ka. Ha? Saka ang kapal ng mukha mo. Pag gusto mong mangburaot sa mga follower mo, ay, magpakapi naman kayo dyan. Palipad. O, di ba may mga ganun eksena ka, badong aratelis na baklang butanding? Ha? Kunwari, lalaki ka. Kunwari, professional ka. Kunwari, edukadong tao ka. Pero putang ina mo ka. Kaya ka madalas dito sa Baguio kasi naghahanap ka ng machuchupa mo na matitigas ang mga bayag. Di ba? Yan ang pinupuntahan mo rito sa Baguio. Pukin ng ina mo. Tigilan mo ako nung sinama kita sa Marcos Highway. Nung nanood tayo ng gay bar. Putang ina mo ka. Tigilan mo ang kalitsihan mo. Silais ka. Pukin ng ina mo. Maliban sa silais, takot ka pa sa asawa mo. Putang ina mo. Nagpapanggap ng profesor ka, profesor. Pukin ng ina mo, profesor na bakla ka. Leche ka. Ha? Badong aratelis. Pukin ng ina mo, isaksak sa lalamunan mo to. Pukin ng ina mo ka. Ito si Digong mo, wala ng mukha. Pukin ng ina mo. Inutil ka. Wisit ka. Ha? Bantayan mong asawa mo, baka kinakalantarot ka rin ng asawa mo, Badong. Baka yung asawa mo nagpapakantok din sa kumpare mo na malibog. Pukin ng ina mo. Ha? Hoy, Badong! Dahil tangan, bobo ka! Ito! Oh, tanga ka, bobo ka! Oh, ano mo? Oh. Diba yan ang gusto mo? Di ba Badong, ang gusto mo humahalik sa kwit, di ba? Ng lalaki. Ito, halikin mo kwit ko. Pukin ng ina mo. Dahil taka ka naman, bobo ka. Pukin ng ina mo. Badong aratelis na baboy. Putang ina mo ka, wala kang paninindigan, gago. Ha? Ulon! Alat, ikaw Badong, umaasa ka rin ba? Nabibigyan ka ng mga diamante at ginto? Pukin ng ina mo, nasa akin ang ginto. Mahirap ka, isa kang patay gutom, pobre, ha? Inutil. Ayan o, ang dami kong ginto, pukin ng ina mo, ha? Dahil inutil ka, patay gutom ka, visit ka, utang ina mo, ha? We love you all! Mahal ko kayong lahat, mga kababayan. Itanghal, bagong lipunan. At lumipas na ang magdamag. Ang ginawa mo rin na sinira mo. Ako na. Ako. May umagap na masdan. Hindi na pag-asa.